Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. A blessed Monday evening po uli. At para po sa ating pagsisimula, ako po muna ay may inihandang isang awitin na may pinamagatang Through It All. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. A blessed evening po kay Tita Kleng, gayon din po sa inyong kasama sa inyong tahanan. At para po sa ating pagpapatuloy, bago ko po basahin ang ating aral, panandalian po muna tayong yumuko, pumikit, at tayo ay manalangin. Ama namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Ama, na kami po ay sinamahan ninyo at iningatan, Ama, gayon din sa araw po na ngayong gabi pala na ito, Ama, na sinamahan mo at binigyan kami ng pagkakataon na makapag evening devotion. Nawa tulungan niyo po na ang inyong anak na gagamitin na magpapahayag ng inyong salita ay ito'y kanyang i-share ng tama at matiwasay naman na naaayon po sa inyo. Gayon din naman, nagpapasalamat po kami sa araw-araw niyo po na pag-iingat sa mga mahal namin sa buhay. Nawa yung mga kapatid namin na hindi namin kapiling sa mga oras na ito, ay sana po nasa mabuti po silang kalagayan. Kayo na po ang siyang bahala po sa bawat isa sa amin, Ama, at huwag niyo po kaming hayaan na mahalapitan, Ama, ng kaaway. Kayo na po ang siyang bahala po sa mga kapatid namin na hindi namin kapiling sa oras na ito. Nawahaplusin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay mga kapatid po namin na may mga sakit, Ama. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagagawang kasalanan, lihim o hayag man po ito. Ito lang po ang aming samot-dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Muli po, blessed evening po sa inyong lahat. At para po sa ating aral, ito ay may pinamagatang resting secure in God. At matatagpuan po ang ating verse sa Deuteronomy
chapter 33 verse 12. At sinabi niya, "Let the beloved of the Lord rest secure in Him, for He shields him all day long." At sa Deuteronomy chapter 33 verse 1 to 5, ang sabi, "This is the blessing that Moses, the man of God, pronounced on the Israelites before his death. He said, 'The Lord come from Sinai, and dawn over from Seir. He shone forth from Mount Paran. He came with myriads of holy ones from the south, from his mountain slopes. Surely it is you who love the people. All the holy ones are in your hand. At your feet they all bow down. And from you receive instructions the law that Moses gave us, the possession of the assembly of hope, when the leaders of the assembly of Jacob, and he was king over Jeshurun, when the leaders of people assembled along with the tribes of Israel." At pagpalain po ang nabasang teksto sa gabi na ito. I wrote a letter to our children as each became a teenager. In one, I talked about our identity in Christ, remembering that when I was a teenager, I felt unsure of myself, lacking confidence. I had to learn that I was God beloved, or His child. I said in the letter, knowing who you are comes down to knowing whose you are. For when we understand that God has created us, and we commit for when we understand that God has created us and we commit to following Him, we can be at peace with who He's made us to be, and we also know that He changes us to be more like Him each day. A foundational passage from Scripture about our identity as God's children is in Deuteronomy chapter 32 verse 12, and ang binanggit dito ay, "Let the beloved of the Lord, God's children, rest secure in Him, for He shields him all day long, and the one the Lord loves rests between His shoulders." Just before Moses died, he proclaimed His blessing over the tribe of Benjamin as God's people, secure people that prepared to enter that the land He'd promised to them. And God wanted them to always remember that they were His beloved and to rest secure in their identity as His children. Knowing our identity as God's children is equally important for everyone, teenagers and those in the middle of life, and those who have lived a long time. When we understand that God created us and watches over us, we can find security and love. At muli, pagpalain rin ang nabasa nating aral sa gabi na ito. At muli, ito ay may pinamagatang resting secure in God. Bago ko po patuloy or i-share yung aking natutunan sa ating live, tignan ko po muna yung mga kasama natin uli sa live. At batiin po natin ito sila. Wait lang po. Ito. A blessed evening po. Ayaw lumito. And a blessed evening po kay Tita Rose. Gayon din po kay JN,
kay Pastor Briggs and kay Lola Nelly. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At muli ito po yung pinamagatang God's Resting Secure in God. At sa akin po natutunan, ito yung nagpapaalala sa atin na meron tayong isang kaibigan, isang ama na nagsisilbing shield natin, nagsisilbing resting place resting person natin, resting place kung saan na bibigay sa atin ng pagmamahal, ng special treatment, gayon din ng patuloy na guidance sa atin. At ito ay nanggagaling sa ating Panginoon. At itong mga nabasa na aral ngayong gabi, pinaparating sa atin dito ni Moses bago nang nakalagay sa Bible na nagbigay pa siya ng last word niya dun sa mga Israelita para mag-share ng salita ng Panginoon at ipaalala sa kanila ang kahalagahan ng naniniwala or ng lumalapit sa ating Panginoon. At ito yung sinabi na surely it is you who love the people, all the holy ones are in your hand. At your feet they all bow down, and you receive instruction. The law that Moses gave us in the possession of the assembly of Jacob. At ito yung realize sa ating buhay na itong mga nararamdaman natin or mga situations or sa buhay natin or circumstances na na-feel natin na we felt unsafe, feeling natin ay hindi natin kaya, nahihirapan tayo. Ang tinuturo ng aral na to ay meron tayong pwedeng malapitan. Kung sa isang kaibigan, ang naiisip natin pagka tayo ay may problems, pagka totoong kaibigan sila, hindi mo lang sila nakakasama sa kasiyahan. Kumbaga, nakakasama mo rin sila throughout sad situations or bad circumstances, dahil may papakita or makikita mo rito yung care nila sa'yo. Paano pa kaya ang ating Panginoon na naglikha sa atin, na nagbibigay sa atin ng buhay at ng kalakasan sa araw-araw, gayon din yung nagbibigay sa atin ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng guidance sa throughout our life. Then ang gusto maparating sa atin ng Bible verse ngayon din nung aral natin or yung story na nabasa dito ay yung safety. We shall dwell in safety by Him or ang ating Panginoon. Huwag nating ilagay or i-create sa ating mind yung doubt or yung pagdududa, dahil hindi tayo hahayaan ng ating Panginoon na mapahamak. Siya yung tinatawag nga natin na resting secure, or siya yung ating pahinga or yung kaligtasan, ating tulong sa pang-araw-araw nating buhay. Para lang, halimbawa lang siya, kaya resting, nabanggit rin yun sa may resting shoulder. Since, di ba, pagka you felt unsafe, uneasy, na dumarating na lang sa point man, parang gusto mo na lang may kasama, meron kang kausap, or hindi kaya meron kang hinahanap na pahinga para kumalma ka, para maalis yung mga stress or yung mga nakikita mo na nagdudulot sa'yo ng nagbibigay sa'yo ng bigat sa loob mo, na
nararamdaman mo na hindi ka secure, or sa feeling mo ay kalungkutan lang yung nararamdaman mo, meron kang pagpapahingahan. Yun yung kailangan, yun yung madalas na hinahanap ng isang tao, yung may tao siya na makakasama, masasandalan, or open up or makausap. At ito ay ang ang ating Panginoon dito. Actually, siya talaga yung nagpapatuloy na nagbibigay sa atin ng love, kahit nagagawa na natin siya minsan ng masama, ng kasalanan, hindi niya pa rin hinahayaan yung isa niyang anak na mapahamak. At gayon din, ang pinapaalala sa atin na yung protection ng ating mahal na Panginoon ay patuloy na ibibigay niya sa atin, at patuloy yung security or yung guidance na meron tayo sa Kanya. Kasi kahit nasan tayo, kasama natin siya. Lagi siyang nakatingin sa atin. Kaya, huwag nating hahayaan or na tayo ay malayo sa Kanya. Dahil mas maganda, or itong aral na ito ay magpapakita sa atin na napakahalaga na meron tayong pinaglilingkuran na Panginoon, minamahal na Panginoon. Kagaya lang din ng pagmamahal niya sa atin, pag-iingat niya sa atin, at ng patuloy niya na pagbibigay sa atin ng security sa araw-araw, at higit sa lahat, yung love na lagi nating natatanggap, or special love or blessings na galing sa ating Panginoon. At muli, sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Para po sa ating pagtatapos, ang bawat isa po yung muko pumikit at tayo ay manalangin. Ama namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, nagpapasalamat po kami sa gabi na ito na sinamahan niyo po kami, Ama, na matapos itong evening devotion na ito ng kasama ka, gayon din na sa inyong paggabay sa inyong anak na nagpahayag. Ama, nilikha mo po kami na at aming kapatid, Ama, na hinahawakan mo, na malapit sa iyo, gayon din patuloy mo kami na gawing isang example sa aming kapwa, bilang isang inyong anak, Ama, na makita nila yung kabutihan na meron ka sa aming buhay, gayon din yung by thoughts namin, yung mga naiisip namin, yung mga actions na ginagawa namin, ay tulungan mo na maipakita namin, Ama, ang pagpupuri at makita ka sa aming buhay, Ama. Gayon din ay ang mga mahal namin sa buhay, mga kapatid na hindi namin alam man na may mga sakit ngayon, ay nawahaplusin niyo po sila ng inyong mapagpagaling na kamay, Ama. Muli sa bagong kinabukasan na darating, ay nawa maging okay po ito, maging maayos, at maging ligtas kaming bawat isa muli, at nawa pakatulog kaming mamaya na mahimbing at matiwasay. At Diyos po, at patawarin niyo po kami, Ama, sa lahat ng amin nagagawang kasalanan, lihim mo hayag man po ito. Ito lang po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Muli po, blessed evening po sa bawat isa. See you tomorrow po muli sa morning devotion ni Mami. Gayon din po pala ay a blessed evening kay Sister Joanna. Yan, kay Ate Joanna po, at gayon din po sa inyong family. Muli po, God bless us all and have a blessed evening. Yan. Bye-bye po.